Pinagkatiwala ko sa inyo ang buhay ng anak ko, pero ginawa niyo siyang alipin sa sarili ninyong pamahay. Habang nagpapakasasa kayo sa kintab ng ginto, ang dugong nananalaytay sa mga tahi ng gown na yan ay mula sa maliliit na daliri ng aking si Kiara. Tapos na ang panahon ng aking pananahimik. Ngayong gabi, bawat patak ng luha namin ay may katumbas na pananagutan. Handa na ba kayong makita ang galit ng isang inang wala nang takot mawalan? Akala mo ba napupulot lang sa kalsada ang perang ipinangbabayad ko sa tuition ng anak mo? You are so ungrateful, Elena. Pasalamat ka at tinanggap pa kita dito kahit puro malas ang dala ng pamilya mo sa negosyo ko. Ang matalas na boses na yon ni Miranda ay tila humihiwa sa hangin. Mas masakit pa sa tusok ng karayom na ilang oras ng hawak ni Elena. Nakatayo ang kanyang hipag sa tapat ng estante ng mga mamahaling tela. Suot ang isang pares ng sapatos na ang halaga ay higit pa sa kikitain ni Elena sa loob ng 1 taon. Walang imik na yumuko na lamang si Elena at ipinagpatuloy ang pagbuburda sa laylayan ng isang gown na kulay garing. Ang bawat butil ng perlas na kanyang itinatahi ay kailangang maging perpekto dahil ito ang susuotin ng anak ng isang senador sa darating na debut. Ramdam ni Elena ang pamamanhid ng kanyang mga daliri. Ang likod niya ay tila binibiyak sa dalawa dahil sa maghapong pagkakaupo sa matigas na bangkito, ngunit wala siyang karapatang magreklamo. Ang bawat kirot sa kanyang katawan ay may kapalit na kinabukasan para kay Kiara. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Miranda at Bella sa kanya. Nasa isang magandang boarding school daw sa Tagaytay ang kanyang 7 taong gulang na anak. Kumakain ng masarap at natututo ng piano at ballet. 3 buwan na niyang hindi nakikita si Kiara dahil sa higpit ng patakaran ng paaralan. Ngunit ang isiping nasa maayos na kalagayan ang anak ang tanging nagpapanatili sa katinuan ni Elena. Lumapit si Miranda at na hinawakan ang baba ni Elena upang pilitin itong tumingala. Kitang-kita ni Elena ang diring-diri na ekspresyon sa mukha ng ginang na para bang ang paghawak sa kanya ay isang malaking sakripisyo. Bilisan mo dyan. That gown needs to be finished by tomorrow morning. Mariing utos ni Miranda bago binitiwan ang mukha ni Elena ng padabog. Huwag kang matutulog hanggat hindi natatapos ang huling bead. Aalis muna kami ni Bella para sa dinner meeting. Bantayan mo ang shop. Nang makaalis ang 2 ginang at lumapat ang pinto ng shop, bumigat lalo ang katahimikan sa loob ng lamirada. Ang tanging kasama ni Elena ay ang mga manikin na nakasuot ng magagarang damit, mga piping saksi sa kanyang pagdurusa. Muli niyang itinuon ang pansin sa tinatahi. Ang liwanag mula sa nag-iisang bombilya sa itaas ng kanyang mesa ay aandap-andap na tila nakikisama sa kanyang pagod. Sa gitna ng kanyang pagtatahi, isang biglaang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Ang huling yakap ni Kiara bago ito kunin ng mga tiyahin. Ang init ng maliit na katawan nito, ang amoy ng baby powder at ang mahigpit na pagkakakapit ng maliliit na daliri nito sa kanyang damit. Dahil sa bigat ng emosyon at labo ng paningin, dulot ng namuong luha, naging madulas ang pagkakahawak ni Elena sa karayom. Bumulusok ang makintab na metal mula sa kanyang kamay. Hindi ito lumikha ng ingay ng tumama sa sahig. Sa halip ay dumulas ito at nahulog sa isang maliit na siwang sa pagitan ng mga lumang tabla ng sahig na gawa sa kahoy. Napasinghap si Elena. Iyon ang huling karayom na angkop para sa pino at maselang tela ng gown. Hindi siya maaaring magkamali. Dali-dali siyang lumuhod at inilapat ang kanyang mukha sa sahig. Pilit na sinisilip ang makipot na butas kung saan nahulog ang karayom. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa kanyang ilong. Madilim sa ilalim. Tila walang hanggan ang lalim ng silong ng lumang gusaling ito sa Makati. Aabuti na sana niya ang isang pirasong alambre upang subukang sungkitin ang karayom nang may marinig siyang isang tunog
na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito tunog ng daga o ng hangin. Mula sa kailaliman ng sahig, sa mismong ilalim ng kanyang kinaluluhuran, may isang tinig na mahina at garalgal na humuhuni. Ang himig ay pamilyar. Sobrang pamilyar na halos madurog ang dibdib ni Elena. Ito ang awiting sa ugoy ng duyan, ngunit binago niya ang tono at ginawang mas masaya para kay Kiara noong sanggol pa ito. Ito ang kanilang sikretong kanta. Walang ibang nakakaalam ng bersyong yon kundi silang dalawa. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Ang kanyang hininga ay naipit sa lalamunan. Posible ba? Baka guni-guni lang niya ito dahil sa sobrang pangungulila? Pinakinggan niyang mabuti. Ang huni ay sinundan ng isang mahinang pag-ubo, isang tuyo, at masakit na ubo na tila nanggagaling sa bagang puno ng alikabok. Mama, ang bulong ay halos hindi marinig. Parang hanging dumaan lang sa siwang ng sahig, ngunit sapat na yon para gumuho ang mundo ni Elena. Ang boses na yon ay hindi nanggagaling sa Tagaytay. Hindi ito nanggagaling sa isang magarang dormitoryo na may malambot na kama. Nanggagaling ito sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa ilalim ng malamig, madilim, at maruming sahig ng shop kung saan siya nagtatrabaho araw-araw. Ang kasinungalingan ni Miranda at Bella ay parang basag na salamin na humiwa sa kanyang utak. Si Kiara ay narito lang. Sa lahat ng oras na ito, habang nagpapasalamat siya sa mga hipag niya, habang nagpapakaalipin siya para sa tuition fee, ang kanyang anak ay nasa impyernong ilalim lang ng kanyang talampakan. Nanginig ang mga kamay ni Elena. Ang takot ay napalitan ng isang umaapoy na galit at pagkasindak. Akmang sisigaw na siya, akmang pupwerahin niya ang mga tabla ng sahig gamit ang kanyang mga kuko upang makuha ang anak. Nang biglang bumukas ang pinto ng shop, ang tunog ng yabag ay mabilis na lumapit sa kanya. Bago pa man makatayo si Elena, isang matulis na bagay ang bumaon sa likod ng kanyang palad na nakadapa pa rin sa sahig. Napaigik si Elena sa sakit habang ang takong ng sapatos ni Miranda ay madiing tumutapak sa kanyang kamay. Idinidiin ito sa magaspang na kahoy. Ang sakit ay pisikal, ngunit mas masakit ang tingin na ipinukol sa kanya ng ginang, isang tingin na puno ng malisya at babala. May hinahanap ka ba, Elena? Tanong ni Miranda sa mababang boses, habang dahan-dahang idinidiin pa lalo ang takong sa namamagang kamay ni Elena. Sabi ko sa'yo, magtrabaho ka. Huwag kang makinig sa mga kung ano-anong naririnig mo dahil kapag nagkamali ka ng dinig, baka tuluyan nang mawala ang scholarship ng anak mo. Nakatingin si Elena sa mga mata ni Miranda at sa unang pagkakataon, nakita niya ang demonyong nagtatago sa likod ng makapal na makeup. Ang kanyang anak ay nasa ilalim at ang susi sa kulungan nito ay ang mismong babaeng dumudurog sa kanyang kamay ngayon. Bawat segundong lumilipas na nakadiin ang matulis na takong ni Miranda sa likod ng palad ni Elena ay tila isang oras ng pagpapahirap sa impyerno. Hindi sumigaw si Elena. Bagkus ay kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Ang sakit ay gumapang mula sa kanyang kamay, paakyat sa kanyang balikat, ngunit mas matindi ang hapdi na dulot ng katotohanang ibinunyag ng mga mata ng kanyang hipag. Alam ni Miranda. Alam nito na narinig niya ang tinig ni Kiara at ginagamit nito ang sakit upang ipaalala kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Dahan-dahang inalis ni Miranda ang bigat ng kanyang paa. Ngunit hindi pa rin nawawala ang mapang-uyam ng ngiti sa mga labi nito. Namaga agad ang balat ni Elena. Kulay ube at pula ang marka ng kalupitan na naiwan sa kanyang nanginginig na kamay. Alam mo, Elena, malumanay na simula ni Miranda habang pinupunasan ang kanyang sapatos na para bang nadumihan ito sa pagdampi sa balat ni Elena. May mga daga sa basement, malalaki at gutom. Kapag maingay sa itaas, nabulabog sila. At kapag nabulabog sila, nangangagat sila ng kung sino mang mahina
na nandoon sa dilim. Nanigas si Elena. Ang bawat salita ay tinik na bumaon sa kanyang dibdib. Ang pagbanggit sa daga ay hindi literal. Ito ay isang malinaw na banta sa kaligtasan ni Kiara. Gusto niyang sunggaban ang leeg ni Miranda. Gusto niyang ipagsigawan sa buong Makati ang demonyong nagkukubli sa likod ng mamahaling pabango nito. Ngunit naisip niya ang anak. Naisip niya ang payat na boses na narinig niya kanina. Kung lalaban siya ngayon, kung magwawala siya, baka hindi na niya muling marinig ang boses na yon. "Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan," dagdag pa ni Miranda. Ang boses ay tumigas at naging matalas. "You should be grateful. Pinapakain ko ang anak mo kahit wala naman siyang pakinabang. Kung gusto mong manatili siyang buhay, tapusin mo ang gown na yan at siguraduhin mong walang dugo o luha na papatak sa tela. Dahil kapag nasira mo ang gown ng kliyente ko, ibebenta ko ang anak mo sa mga sindikato para mabayaran ang utang mo." Tumalikod si Miranda at naglakad patungo sa hagdanan, paakyat sa kanyang opisina. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay parang martilyo na pumupukpok sa ulo ni Elena. Nang tuluyan nang mawala ang hipag sa paningin, saka lamang pinakawalan ni Elena ang hangin na kanina pa niya pinipigil. Napaluhod siya muli sa sahig, hindi para maghanap ng karayom, kundi para yakapin ang malamig na kahoy. Inilapit niya ang kanyang bibig sa siwang. Ang luha ay tuloy-tuloy na sa pag-agos mula sa kanyang mga mata. Gusto niyang tawagin si Kiara. Gusto niyang sabihing, "Nandito si Mama, anak, hinding-hindi kita iiwan." Ngunit natakot siya. Baka may nakikinig. Baka may CCTV. Baka ang bawat bulong niya ay maging dahilan ng pananakit sa kanyang anak. Sa halip, hinaplos na lamang niya ang magaspang na sahig gamit ang kanyang namamagang kamay. Ang sakit ng pisikal na sugat ay wala kumpara sa pagkadurog ng kanyang puso. Nasa ilalim lang si Kiara, ilang metro lang ang pagitan nila. Isang manipis na palapag ng kahoy, ngunit pakiramdam ni Elena ay nasa magkabilang dulo sila ng mundo. Pinilit niyang tumayo. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang tapusin ang gown. Ito na lang ang tanging paraan para manatiling ligtas si Kiara sa ngayon. Bumalik siya sa kanyang bangkito. Ang kanyang kanang kamay ay halos hindi na maigalaw dahil sa pamamaga, kaya't napilitan siyang gamitin ang kaliwang kamay upang hawakan ang tela. Habang ang nananakit na kanang kamay ay pilit na ipinapasok ang karayom. Bawat tusok ay parusa. Bawat galaw ay nagpapaalala sa kanya ng bigat ng sapatos ni Miranda. Ngunit sa bawat butil na ikinakabit niya sa gown, iniisip niya ang mukha ni Kiara. "Para sa'yo ito, anak. Kakayanin ni Mama." Lumipas ang oras. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng mahinang tunog ng pagbukas ng pinto. Sa harap ng shop, nagulat si Elena at mabilis na itinago ang kanyang namamagang kamay sa ilalim ng tela ng gown. Inayos niya ang kanyang buhok at pinunasan ng mga luha sa kanyang pisngi. Inakala niyang si Bella o si Miranda ang bumalik. Ngunit ang pumasok ay isang lalaking hindi niya inaasahan. Isang Ginoo na nakasuot ng simpleng polo, ngunit bakas ang karangyaan sa tindig. Ang mukha nito ay seryoso. May mga guhit ng lungkot sa noo na tila hindi na aalis kahit siya ay nakangiti. Si Rodrigo, ang bilyonaryong nagmamay-ari ng kalahati ng mga gusali sa Makati at ang ama ng batang namatay sa aksidente taon na ang nakalilipas. Tumigil si Rodrigo sa gitna ng shop. Ang kanyang mga mata ay naglibot sa paligid, tila may hinahanap, bago dumapo ang tingin kay Elena na nakaupo sa sulok, maputla at nanginginig. "Magandang gabi, sir. Sarado na po kami," mahinang sabi ni Elena. Pilit na pinatatatag ang boses kahit na ang tuhod niya ay nanginginig pa rin sa takot at pagod. "Kung may kailangan po kayo kay Ma'am Miranda, nasa taas po siya." Hindi sumagot si Rodrigo. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mukha ni Elena, kundi sa tela
na nakapatong sa kandungan nito. O mas tiyak, sa kamay na pilit niyang itinatago sa ilalim ng mga layer ng tule at seda. Napansin ni Rodrigo ang bahagyang panginginig ng balikat ni Elena. At kahit anong tago nito, nakita niya ang isang patak ng dugo na tumagos sa puting tela na nakabalot sa kamay ng babae. Isang mantsa ng pula sa gitna ng karagatan ng puti. Nasugatan ka! Ang mababang boses ni Rodrigo ay pumuno sa espasyo sa pagitan nila. Hindi ito tanong. Ito ay isang obserbasyon na puno ng bigat. Akmang aatras si Elena, ngunit mabilis na nahawakan ni Rodrigo ang kanyang pulsuhan. Hindi mahigpit, hindi nananakit tulad ng kay Miranda, kundi may pag-iingat. Dahan-dahang inangat ng lalaki ang kamay ni Elena mula sa pagkakatago. Bumungad sa liwanag ang pasa na kulay ube at ang sugat na dulot ng takong ng sapatos. Napasinghap si Rodrigo at ang kanyang mga mata ay nagdilim. Hindi sa galit kay Elena, kundi sa isang galit na pamilyar sa isang taong nakakita na ng sobrang daming kawalang katarungan. Sino ang may gawa nito sa'yo? Tanong ni Rodrigo, at sa tono ng kanyang pananalita, naramdaman ni Elena ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, ang pagkakaroon ng kakampi. Mabilis na binawi ni Elena ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Rodrigo. Tila napaso siya sa init ng palad ng Ginoo. Inilagay niya ito sa kanyang likuran. Pilit na ikinukubli ang ebidensya ng kalupitan ni Miranda sa dilim ng kanyang palda. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib, hindi dahil sa kilig, kundi sa takot. Takot na baka makita ni Miranda ang nangyayari sa CCTV. Takot na baka ang pagmamalasakit ng estrangherong ito ay maging sanhi pa ng mas malalang parusa para kay Kiara. Yumuko si Elena, iniiwasan ang mapanuri at matatalim na mata ni Rodrigo. Wala po ito, Sir Rodrigo, ang nanginginig na sagot ni Elena. Naipit lang po sa makina kanina. Huwag kayong mag-alala. Sanay na po ako sa ganitong trabaho. Hindi naniniwala si Rodrigo. Nakita niya ang hugis ng pasa, isang bilog at malalim na marka na tanging ang takong ng isang matulis na sapatos lamang ang makagagawa. Alam niya ang hitsura ng aksidente at alam niya ang hitsura ng sinadyang pananakit. Ngunit sa halip na igiit ang kanyang hinala, pinili niyang umatras ng kaunti upang bigyan ng espasyo ang babae. Nakita niya sa mga mata ni Elena ang isang uri ng takot na pamilyar sa kanya. Ang takot ng isang hayop na nasulok at walang matatakbuhan. Huminga ng malalim si Rodrigo bago nagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng pagod, ngunit mababa at kalmado. Nandito ako hindi para mang-usisa, Elena. Nandito ako para sa gown ng anak ko. Natigilan si Elena at nag-angat ng tingin. Nakita niya ang pagdaan ng isang anino ng lungkot sa mukha ng bilyonaryo. Nawala ang awtoridad ng isang negosyante at napalitan ito ng pangungulila ng isang ama. Para sa anak niyo po? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay humina, dala ng respeto sa nakikita niyang lungkot. Tumango si Rodrigo at dahan-dahang lumapit sa isang manikin na may suot na simpleng puting bestida. Hinaplos niya ang tela nito na para bang ito ay isang babasaging kristal. Next week is her 5th death anniversary. Gusto ko sanang magpagawa ng isang gown, hindi para isuot niya, kundi para ilagay sa kanyang silid. Gusto kong maalala na kahit wala na siya, patuloy pa rin siyang lumalaki sa alaala ko. Naramdaman ni Elena ang isang kirot sa kanyang puso. Iba ang kanilang sitwasyon, ngunit pareho silang mga magulang na nangungulila sa anak na hindi nila mahawakan. Ang anak ni Rodrigo ay nasa langit na, habang ang anak ni Elena ay nasa impyerno sa ilalim ng lupa. Ang pagkakaiba lamang ay may pag-asa pa si Elena, samantalang si Rodrigo ay nabubuhay na lamang sa mga alaala. Dahan-dahang lumapit si Elena kay Rodrigo. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang sakit ng kanyang kamay. Ang nananaig ay ang kanyang puso bilang isang ina.
Gagawin ko po ang pinakamagandang gown para sa kanya, sir, wika ni Elena, ng buong puso. Lalagyan ko po ng mga burda ng sampagwita, ang paborito ng mga anghel. Napatingin si Rodrigo kay Elena. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng init sa gitna ng kanyang malamig na mundo. Nakita niya sa mga mata ng babaeng ito ang isang sinseridad na bihirang matagpuan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Salamat, Elena. Pero hindi mo kailangang simulan iyan ngayong gabi. Tignan mo ang kamay mo. Bago pa man makatutol si Elena, dumukot si Rodrigo ng isang puting panyo mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. Kinuha niya ang isang calling card at inilagay ito sa ibabaw ng panyo bago iniabot kay Elena. Gamitin mo ito pantapal sa sugat mo pansamantala. At ito, itinuro niya ang card na may gintong letra. Ito ang personal number ko. Kung kailangan mo ng kahit ano, gamot, tulong o kung may nang-aapi sa'yo, tawagan mo ako. Tinignan ni Elena ang card. Rodrigo Montesillo. Ang pangalan ay tila nagniningning sa dilim ng shop. Gusto niyang tanggapin ang alok. Gusto niyang sabihin, tulungan niyo po ako. Ang anak ko ay nasa ilalim ng sahig. Ngunit naunahan siya ng boses ni Miranda sa kanyang isipan. Papatayin ko ang anak mo. Nanggangatal na inabot ni Elena ang panyo at card. Salamat po, sir. Tumango lang si Rodrigo. Huling beses niyang tinignan si Elena. Tila binabasa ang mga salitang hindi nito masabi bago siya tumalikod upang lumabas ng shop. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Dala ang bigat ng sarili niyang pighati. Hinawakan na ni Rodrigo ang seradura ng pinto. Handa na siyang umalis at bumalik sa kanyang malungkot na mansyon. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Mula sa likuran ng dingding kung saan nakasandal ang mga rolyo ng tela, isang malakas at mapurol na kalabog ang umalingaw-ngaw. Tunog ito ng isang mabigat na bagay na bumagsak sa sahig na kahoy, sinundan ng isang mahina at impit na daing na tila pinigilan ng isang palad. Natigilan si Rodrigo. Ang kanyang kamay ay nanatili sa seradura, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa pinanggalingan ng tunog. Dahan-dahan siyang lumingon pabalik kay Elena. Nakita niyang namutla si Elena. Ang mga mata nito ay nanlaki at nakapako sa sahig. Ang panyo ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang dibdib. Ang takot sa mukha ni Elena ay hindi na maitatago ng kahit anong nangiti o palusot. Anong tunog yon, Elena? Tanong ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng pagdududa. May tao ba sa loob bukod sa atin? Hindi makasagot si Elena. Ang tunog na yon ay alam niya kung ano. Iyon ay tunog ng katawan ng isang bata na bumagsak dahil sa gutom o pagod. Daga lang po iyon, sir. Matagal na kasing luma ang building na ito at marupok na ang mga kahoy sa likod. Mabilis na lumabas ang kasinungalingan sa mga labi ni Elena, bagamat ang kanyang lalamunan ay tila binuhusan ng asido sa pait ng kanyang sinabi. Kinailangan niyang magsinungaling. Dahil sa bawat segundong nananatili si Rodrigo doon at nagdududa, mas lalong nalalagay sa panganib ang buhay ni Kiara sa ilalim. Ang imahe ni Miranda na may hawak na gunting o ang banta nito tungkol sa mga daga ay sapat na upang patahimikin ang katotohanan. Nanatiling nakatayo si Rodrigo, ang kanyang matatalim na mata ay nakapako kay Elena. Tila tinitimbang niya ang bawat salita ng babae, hinahanap ang bitak sa maskara ng takot na suot nito. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napakabigat, na para bang ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy. Sa huli, dahan-dahang tumango ang bilyonaryo, bagaman hindi nawala ang pagkunot ng kanyang noo. Ganoon ba? Maikling tugon ni Rodrigo. Kinuha niya ang kanyang pitaka at nag-iwan ng ilang libong piso sa ibabaw ng mesa katabi ng mga sinulid. Paunang bayad para sa gown. Babalik ako bukas para i-check ang sukat. Mag-ingat ka sa mga daga, Elena. Nang tuluyan ng magsara ang pinto at mawala ang anino ni Rodrigo sa salamin,
Napahawak si Elena sa gilid ng mesa upang hindi siya matumba. Ang kanyang tuhod ay bumigay sa sobrang panghihina. Agad siyang dumapa sa sahig, idinikit ang tenga sa siwang kung saan nanggaling ang tunog kanina. "Kiara, anak, nandyan ka pa ba?" Bulong niya, ang boses ay basag at puno ng desperasyon. Walang sumagot. Tanging ang ugong ng aircon at ang malalayong busina ng mga sasakyan sa labas ang naririnig niya. Ang katahimikan sa ilalim ay mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay. Buhay pa ba ang anak niya? O ang kalabog na yon ay hudyat ng pagbagsak ng katawan nito dahil sa gutom? Doon, sa gitna ng kanyang pag-iisa, napagtanto ni Elena na hindi na siya pwedeng maghintay. Ang pagiging masunurin ay hindi magliligtas kay Kiara. Ang pagtitiis ay hindi magbubukas ng pinto ng impyernong kinalalagyan ng anak niya. Kailangan niya ng tulong, at ang tulong na yon ay kasabay na lumabas ng pinto kani-kanina lang. Kinuha ni Elena ang calling card na iniwan ni Rodrigo. Ang gintong letra ng pangalan nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Rodrigo Montesillo. Ito ang kanyang pag-asa. Ngunit paano? Binabantayan ni Miranda ang kanyang cellphone. May CCTV sa bawat sulok ng shop, maliban sa maliit na banyo, at sa ilalim ng kanyang mesa kung saan madilim. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Elena, isang delikadong ideya na maaaring magligtas sa kanila o tuluyang magpahamak. Kumuha siya ng isang maliit na retaso ng puting tela, ang pinakamalinis na pirasong makikita niya. Gamit ang isang pulang sinulid, sinimulan niyang iburda ang mga letra. Hindi siya pwedeng magsulat gamit ang ballpen dahil madaling mabura o mapansin. Ang burda ay bahagi ng kanyang trabaho, bahagi ng kanyang sining. Sa mata ng iba, ito ay disenyo lamang. Ngunit sa tamang tao, ito ay isang sigaw. Mabilis ang galaw ng kanyang mga daliri kahit pa namamanhid ang kanyang kanang kamay. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay may kasamang dasal. TULONG-NASAILALIMONAK. Masyadong mahaba, hindi magkakasya. Kailangan niyang maging tuso, kailangan niyang maging matalino. Pinili niya ang isang mas simpleng mensahe. Ibinurda niya ang isang maliit na bituin. Ang parehong bituin na nasa kwintas ng namayapang anak ni Rodrigo na nakita niya sa isang lumang magazine noon. At sa ilalim ng bituin, itinahi niya ang salitang basement. Maliit lang ito, halos hindi makita kung hindi tititigan ng malapitan. Itinago niya ang retasong ito sa loob ng laylayan ng manggas ng gown na ipinapagawa ni Rodrigo. Itinahi niya ito sa pagitan ng lining at ng pangunahing tela. Kapag isinukat o hinawakan ni Rodrigo ang gown bukas, mararamdaman niya ang kapal ng borda. Makikita niya ito kung susuriin niyang mabuti ang gawa. Ito ay isang sugal, isang nakamamatay na sugal. Habang tinatapos niya ang huling tahi, narinig niya ang pagpihit ng seradura ng pinto sa likuran. Hindi ito ang pinto sa harap, kundi ang pinto mula sa opisina sa itaas. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Mabilis niyang isiniksik ang karayom sa unan-unanan at ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng tinatahing manggas, tinatakpan ang sikretong mensahe. Bumaba si Bella, ang nakababatang kapatid ni Miranda. Mas payat ito, mas matalim ang muka at laging may dalang sigarilyo. Ang usok ay agad na kumalat sa loob ng shop, humahalo sa amoy ng mamahaling tela. "Bakit gising ka pa?" sita ni Bella. Ang boses ay parang kinakalos na yero. Lumapit ito kay Elena. Ang mga mata ay naniningkit sa hinala. "At bakit parang nanginginig ka? May tinatago ka ba?" Pinilit ni Elena na patatagin ang kanyang boses. "Tinatapos ko lang po ang order ni Mr. Montesillo, Ma'am Bella. Gusto ko pong maging perpekto para hindi magalit si Ma'am Miranda." Lumapit si Bella ng husto. Sobrang lapit na naaamoy ni Elena ang alak sa hininga nito. Hinablot ng ginang ang manggas ng gown na hawak ni Elena. Ang puso ni Elena ay tila tumigil sa pagtibok.
Nasa loob ng manggas na yon ang mensahe. Kung kakapain ito ni Bella, kung titingnan niya ang loob, tapos na ang lahat. Perpekto? Ngumisi si Bella. Isang ngising walang bahid ng tuwa. Itinaas niya ang tela sa tapat ng ilaw. Siguraduhin mo lang, dahil kung may makita akong kahit isang dumi o mali sa gawa mo, hindi lang ikaw ang magugutom. Alam mo naman siguro na hindi pa kumakain ang alaga namin sa baba simula kaninang umaga, di ba? Binitiwan ni Bella ang tela ng padabog, dahilan upang malaglag ito sa sahig. Pulutin mo yan, utos ni Bella habang naglalakad patungo sa cash register upang kumuha ng pera. At huwag kang magkakamaling magsumbong sa bilyonaryong yon. Akala mo ba hindi namin nakita sa CCTV na nag-abot siya ng calling card? Tandaan mo, Elena, bago pa dumating ang tulong niya, kaya naming patahimikin ang anak mo nang walang nakakaalam. Nang makaalis si Bella, muling naiwan si Elena sa gitna ng nagkalat na tela. Kinuha niya ang gown mula sa sahig, niyakap ito ng mahigpit at humagulhol ng walang tunog. Alam nila ang tungkol sa calling card, ngunit hindi nila alam ang tungkol sa borda. Hindi nila alam ang tungkol sa bituin at sa salitang basement. Sa gitna ng kanyang takot, isang munting hibla ng pag-asa ang sumibol sa dibdib ni Elena. Ito na lang ang natitira sa kanya. At kakapitan niya ito, kahit pa magdugo ang kanyang mga daliri. Kahit pa ang kapalit ay ang sarili niyang buhay. Nagmistulang isang palasyo ang loob ng lamirada ng gabing iyon. Ang mga lumang ilaw ay pinalitan ng nagniningning na chandelier at ang amoy ng inaamag na kahoy ay tinabunan ng halimuyak ng mga bulaklak at mamahaling pabango ng mga panauhin. Puno ang shop ng mga amiga ni Miranda, mga ginang na nakasuot ng seda at puno ng alahas ang leeg, na tila nagpapaligsahan kung sino ang may pinakamakintab na diamante. Sa gitna ng kasiyahan, si Elena ay nakasuot ng isang simpleng itim na uniforme, tila isang anino na lumilipad sa pagitan ng mga bisita habang may bitbit na tray ng wine at hors d'oeuvres. Bawat ngiti na kanyang ipinapakita ay puno ng pait. Bawat opo ma'am na lumalabas sa kanyang bibig ay isang patalim na sumusugat sa kanyang lalamunan. Paano sila nakakatawa ng ganito? Paano nila nagagawang magdiwang habang sa ilalim ng mismong sahig na kanilang tinatapakan ay may isang batang nilalagnat at nag-iisa sa dilim? Kanina, bago magsimula ang party, narinig ni Elena ang mahinang pag-ubo ni Kara mula sa basement. Mas garalgal ito kaysa kahapon. Gusto niyang bumaba. Gusto niyang dalhan ng tubig at gamot ang anak, ngunit mahigpit ang utos ni Miranda. Walang bababa hanggat may bisita. Kapag nakita ng mga amiga ko ang dumi ng anak mo, ipapakain kita sa mga aso. Alam niyo ba, ang bait talaga nitong si Miranda. Wika ng isang matabang ginang na puno ng kolorete, ang mukha habang kumukuha ng wine mula sa tray ni Elena. Imagine, pinag-aaral niya pa sa exclusive school ang anak ng tauhan niya. Napakapalad mo, Inday. Napatigil si Elena. Ang tray sa kanyang kamay ay bahagyang kumalog, dahilan upang magkalansing ang mga baso. Lumapit si Miranda. Suot ang kanyang pinakamatamis ng ngiti, ang maskara ng isang santa na tinatago ang mukha ng isang demonyo. Inakbayan niya si Elena ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balikat ng pobreng ina. "Oh, it's nothing, tita baby," malamig na sabi ni Miranda. Ngunit ang diin ng kanyang mga daliri sa balikat ni Elena ay nagbabanta. "It's part of my charity work, si Kiara. She's growing up to be a wonderful girl because of my support. Di ba, Elena?" Tumingin si Elena sa mga mata ni Miranda. Nakita niya ang banta. "Sumagot ka o lagot ang anak mo." "Oo po, ma'am." Halos pabulong na sagot ni Elena. Napakabait po ni Ma'am Miranda. Nagpalakpakan ang mga ginang, tila naantig sa scripted na dramang nasaksihan. Gustong sumuka ni Elena. Ang puri na tinatanggap ni Miranda ay galing sa dugo at pawis niya at sa ninakaw na kabataan ni Kiara.
Sa gitna ng halakakan at tunog ng nag-uumpugang mga kopita, bumukas ang pinto ng shop. Ang hangin mula sa labas ay pumasok. At kasabay nito ay ang pagpasok ng isang presensya na agad nagpatahimik sa silid. Hindi ito isang sosyal na ginang o isang politiko. Ito ay si Rodrigo Montecillo. Hindi siya nakasuot ng tuxedo, kundi isang simpleng dark suit na lalong nagpatingkad sa kanyang seryosong aura. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga bisita. Wala siyang pakialam sa mga bumabating Sir Rodrigo o sa mga nagpapapansin ng ngiti ng mga ginang. Ang kanyang paningin ay diretso sa manikin sa gitna ng silid, kung saan nakasuot ang natapos na gown na may sikretong mensahe. Agad na humiwalay si Miranda sa umpukan at lumapit kay Rodrigo. Ang kanyang boses ay tumaas ng isang oktaba sa sobrang excitement. Sir Rodrigo, what a pleasant surprise! Hindi ko inaasahan na dadalo kayo sa aming maliit na gathering. Bati ni Miranda. Akmang hahalik sa pisngi ng bilyonaryo. Ngunit bahagyang umatras si Rodrigo, isang formal na pagtanggi na nagpahinto kay Miranda sa ere. Ang mukha ng ginang ay namula sa hiya, ngunit mabilis itong nakabawi ng ngiti. Nandito ako para kunin ang gown, Miranda. Hindi para makipag-party. Malamig na sagot ni Rodrigo. Lumingon siya at hinanap si Elena sa sulok. Nang magtama ang kanilang paningin, nakita ni Elena ang pagtataka sa mukha ng lalaki. Marahil ay nagtataka ito kung bakit ang magaling na modista ay ginawang serbidora. Lumapit si Rodrigo sa manikin. Ang puso ni Elena ay nagsimulang kumabog ng mabilis, tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ito na ang pagkakataon. Hinawakan ni Rodrigo ang laylayan ng gown. Sinuri niya ang bawat tahi, ang bawat butil ng perlas. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang umakyat mula sa palda patungo sa bodice at pagkatapos sa manggas. Pinanood ni Elena ang bawat galaw ng kamay ni Rodrigo. Hawakan mo ang loob, pakiramdaman mo ang burda. Sigaw ng isip ni Elena. Look at the craftsmanship, sir. Pagsingit ni Miranda, pilit na iniharang ang kanyang sarili sa pagitan ni Rodrigo at ni Elena. Hinawakan din ni Miranda ang gown. Ang kanyang kamay ay muntik nang dumampi sa manggas kung saan nakatago ang mensahe. Sinigurado kong hands-on ako sa paggawa nito. I supervised every stitch. Kinuyom ni Elena ang kanyang mga palad, ang kapal ng mukha. Hindi pinansin ni Rodrigo si Miranda. Sa halip, inilubog niya ang kanyang kamay sa loob ng manggas ng gown upang suriin ang lining. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Napatigil siya sa paghinga. Naramdaman ni Rodrigo ang texture ng tela. Makinis, malamig. At pagkatapos, may naramdaman siyang magaspang. Isang umbok ng sinulid na hindi dapat naroon. Hindi ito bahagi ng disenyo. Ito ay nasa loob, nakatago, at tila sinadyang ilagay doon. Kinapa niya ito gamit ang kanyang hinlalaki. Ang hugis ay pamilyar. Isang bituin. At sa ilalim nito ay mga letrang maliliit at magagaspang B.A. Nagbago ang ekspresyon ni Rodrigo. Mula sa pagiging seryoso, ang kanyang mukha ay napalitan ng isang matinding pagtataka na hinaluan ng alarma. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay tumagos sa mga palamuti, lagpas sa nakangiting mukha ni Miranda, at dumiretso kay Elena. Nakita niya ang takot sa mukha ng babae. Nakita niya ang panginginig ng mga labi nito. At sa isang iglap, naintindihan niya ang mensaheng hindi masabi ng bibig. Ang bituin, ang salitang basement, ang kalabog kagabi, ang takot sa mga mata ni Elena. Ang lahat ng ito ay magkakaugnay. Akmang magsasalita si Rodrigo, akmang tatanungin niya si Elena. Nang biglang may narinig silang lahat. Sa gitna ng katahimikan, habang hinihintay ng lahat ang reaksyon ni Rodrigo sa gown, isang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa sahig. Hindi na ito mahina. Hindi na ito mapipigilan ng takot.
Isang malakas at garalgal na sigaw ng isang bata ang tumagos mula sa ilalim ng lupa. Rinig na rinig ng lahat ng panauhin sa loob ng shop. Mama tulong! Nabitawan ng isang bisita ang hawak na baso. Ang kristal ay bumagsak sa sahig at nagkapira-piraso, ngunit walang pumansin dito. Ang lahat ay nakatingin sa sahig, namutla si Miranda. Ang kanyang maskara ay tuluyang nabasag. Tumingin si Rodrigo kay Miranda. At sa pagkakataong ito, ang apoy sa kanyang mga mata ay sapat na upang tupukin ang buong gusali. Mahigpit niyang hinawakan ang manggas ng gown, ang ebidensya ng krimen, at humakbang palapit sa kontrabida. Ang katahimikan sa loob ng La Mirada ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Matapos ang sigaw na yon, ang mga basag na piraso ng kristal sa sahig ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, ngunit walang sino man ang nagtangkang gumalaw upang linisin ito. Ang bawat mata ay nakapako sa gitna ng silid, kung saan ang tatlong figura ay nakatayo sa isang sulok ng tensyon. Si Miranda na namumutla, si Elena na nanginginig sa takot at pag-asa, at si Rodrigo na may hawak na ebidensya ng isang krimen. Basag ang boses ni Miranda nang subukan niyang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Ang kanyang nangiti ay pilit at nanginginig. Tila isang maskarang unti-unting natutunaw. Oh my God, I am so sorry for that disturbance. Wika ni Miranda, humahalakhak ng pilit habang bumabaling sa mga naguguluhang panauhin. May mga batang palaboy sa likod ng building na mahilig mag-ingay. Alam niyo naman, squatters area sa likod. Tatawag ako ng guard para paalisin sila. Ngunit hindi natinag si Rodrigo. Hindi niya binitiwan ang manggas ng gown. Sa halip, mas lalo niyang hinigpitan ng hawak dito hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Ang kanyang tingin ay matalim na nakapako kay Miranda. Isang tingin na kayang tumunaw ng bakal. Huwag mo akong gawing tanga, Miranda. Ang boses ni Rodrigo ay mababa, ngunit ang bawat salita ay may diin na yumanig sa buong silid. Narinig nating lahat ang sigaw at naramdaman ko ang mensaheng nakatago dito. Sa isang mabilis at marahas na galaw, hinila ni Rodrigo ang lining ng manggas. Narinig ng lahat ang tunog ng pagpunit ng mamahaling seda, isang tunog na masakit sa tainga ng mga mahilig sa fashion, ngunit musika sa pandinig ni Elena. Bumuyangyang sa liwanag ang likod ng tela. Doon, sa gitna ng puting seda, ay ang bordang gawa sa pulang sinulid. Maliit, magaspang, at ginawa ng madalian, ngunit malinaw ang mensahe. Isang bituin. At ang salitang basement, na pasinghap ang mga panauhin. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat sa silid tulad ng apoy. Ano yan? Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi na nakapagtimpi si Elena. Ang pagpunit ng tela ay tila nagbigay sa kanya ng senyales na punitin na rin ang kanyang pananahimik. Anak ko yon! Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng luha. Lumabas siya mula sa sulok. Hindi na alintana ang takot. Nasa ilalim siya. 3 buwan na siyang nakakulong sa basement. Tulungan niyo ako, parang awa niyo na. Mabilis na humarang si Miranda. Ang kanyang mukha ay naging kulay ng dugo sa sobrang galit at hiya. Tumigil ka, Elena. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Bulyaw ni Miranda. At sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang sosyal na tono. Baliw ang babaeng yan. Simula nang mamatay ang asawa niya, kung ano-ano na ang naririnig niya. That embroidery, siya ang gumawa niyan para sirain ako. Inalagaan ko siya, pinakain ko siya, tapos ito ang isusukli niya. Lumapit si Miranda sa mga bisita, ginagamit ang kanyang husay sa pag-arte. She is mentally unstable. I'm sorry you have to see this. Ilalabas ko lang siya. Akmang hahawakan ni Miranda ang braso ni Elena upang kaladkarin ito palabas, ngunit isang matibay na kamay ang pumigil sa kanya. Humarang si Rodrigo sa pagitan ng 2 babae. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Elena. Tila isang pader na nagpoprotekta
sa inaapi mula sa bagyo. Subukan mong hawakan siya, banta ni Rodrigo, ang kanyang boses ay yelo. At sisiguraduhin kong hindi lang ang negosyo mo ang babagsak ngayong gabi. Dahan-dahang lumingon si Rodrigo kay Elena. Nakita niya ang isang babaeng durog na durog. Nanginginig ang mga balikat at ang mga mata ay namumugto sa pag-iyak. Sa sandaling iyon, hindi siya isang bilyonaryo at hindi ito isang katulong. Sila ay dalawang magulang na parehong nakaranas ng sakit ng mawalan. Inabot ni Rodrigo ang kamay ni Elena. Ang palad nito ay malamig at magaspang dahil sa trabaho, ngunit hinawakan ito ni Rodrigo ng mahigpit at mainit. Isang tahimik na pangako na sa pagkakataong ito, may kakampi na siya. Naniniwala ako sa kanya, deklara ni Rodrigo sa harap-harap ng lahat. Tumingin siya ng diretso kay Miranda. Buksan mo ang pinto ng basement, Miranda. Ngayon din. Namutla si Miranda. Alam niyang talo na siya sa opinyon ng publiko. Ang mga tingin ng kanyang mga amiga ay napalitan na ng pagdududa at pandidiri. Ngunit si Miranda ay hindi isang kontrabidang madaling sumuko. Siya ay isang ahas na laging may natitirang kamandag. Dahan-dahan siyang ngumiti. Isang ngiting mapait at puno ng lason. Gusto mong buksan ko ang basement? Tanong ni Miranda, ang tono ay mapanghamon. Sige, buksan natin. Pero bago mo gawin yan, Rodrigo, may kailangan kang makita. Naglakad si Miranda patungo sa counter at may kinuha sa loob ng kanyang mamahaling bag. Itinaas niya ang isang piraso ng papel na may tatak ng abogado at pirma sa ibaba. Ito ay kasulatan ng utang. Wika ni Miranda. Iwinagayway ang papel sa hangin. Umabot na sa 2 milyon ang utang ng asawa ni Elena bago ito namatay. At pumirma si Elena dito na magtatrabaho siya at ang anak niya bilang kabayaran. Legal ito. Notaryado. Lumapit si Miranda kay Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Sige, ilabas niyo ang bata. Pero sa oras na lumabas si Kiara sa basement na yon, ipapakulong ko si Elena dahil sa estafa at pagnanakaw. Sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan habang ang anak niya ay mapupunta sa DSWD o sa ampunan. Itinuro ni Miranda si Elena na ngayon ay napahawak sa braso ni Rodrigo dahil sa panghihina. Mamili ka, Elena. Kalayaan ng anak mo kapalit ng kalayaan mo? O mananatili kayong tahimik at magtatrabaho hanggang sa mabayaran niyo ang utang niyo? Tandaan mo, ako ang batas sa loob ng gusaling ito. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid. Ang pag-asa sa mga mata ni Elena ay unti-unting napalitan ng panlulumo. Ang bigat ng papel na hawak ni Miranda ay tila mas mabigat pa sa buong gusali. Nakatingin si Elena kay Rodrigo. Ang mga luha ay muling pumatak. Paano siya lalaban kung ang batas mismo ay ginamit na sandata laban sa kanya? Hindi natinag si Rodrigo sa piraso ng papel na iwinawagayway ni Miranda sa kanyang mukha. Sa halip, isang malamig at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng bilyonaryo. Para sa isang katulad niya na nagmamay-ari ng kalahati ng lungsod, ang halagang binabanggit ng ginang ay barya lamang, ngunit ang prinsipyo ng paggamit sa batas upang alipinin ang isang ina at anak ay isang bagay na hindi niya mapapalampas. 2 milyon? Tanong ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim, na mas matalas pa sa gunting ni Elena. Iyan lang ba ang halaga ng pagkatao mo, Miranda? Iyan lang ba ang presyo para ibenta mo ang kaluluwa mo sa demonyo? Nagulat si Miranda. Inasahan niyang aatras ang lalaki sa takot na madamay sa iskandalo. O kaya naman ay matatakot si Elena sa banta ng kulungan. Ngunit nagkamali siya ng tantya. Dumukot si Rodrigo ng kanyang telepono at mabilis na nag-type ng ilang salita bago muling tumingin ng diretso sa mata ng kontrabida. Tinawagan ko na ang abogado ko. Ang tseke na nagkakahalaga ng 2 milyon kasama ang interes ay darating sa opisina mo bukas na bukas din, deklara ni Rodrigo. Ang kanyang tinig
ay umalingaw-ngaw sa buong shop na nagpatahimik sa mga bulungan ng mga amiga ni Miranda. Bayad na ang utang ni Elena. Wala ka ng hawak sa kanya at lalong wala ka ng karapatan sa batang nasa ilalim. Namutla si Miranda. Ang papel na hawak niya ay biglang nawalan ng bisa, tila naging isang pirasong basura na lamang sa hangin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang unti-unti siyang umaatras, hindi makapaniwala na ang kanyang alas ay naging abo sa isang iglap. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Rodrigo. Binalingan niya si Elena na nakatulala pa rin, tila hindi makapaniwala na ang tanikalang nakapulupot sa kanya sa loob ng mahabang panahon ay naputol na ng isang estranghero. Elena, tawag ni Rodrigo, mas malumanay na ngayon. Saan ang pinto? Dalhin mo ako sa anak mo. Tila nagising mula sa isang bangungot, mabilis na tumango si Elena. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Tumakbo siya patungo sa likurang bahagi ng shop, sa ilalim ng isang malaking estante na puno ng mga rolyo ng mamahaling pelus at seda. Dito po, sir, sa ilalim ng cabinet na ito. Sigaw ni Elena, habang pilit na tinutulak ang mabigat na kahoy na estante. Agad na lumapit si Rodrigo at ang dalawa niyang bodyguard na kanina pa nakaabang sa labas at pumasok nang marinig ang kaguluhan. Sa tulong ng mga lalaki, ang mabigat na estante ay naiurong at ang tunog ng kahoy na kumikiskis sa sahig ay masakit sa tainga. Sa ilalim nito ay tumambad ang isang maliit na pinto sa sahig. Isang trapdoor na gawa sa lumang kahoy na may nakasabit na isang malaking kandado na kinakalawang na. Susi! Nasaan ang susi? Sigaw ni Elena na halos himatay na sa pagmamadali. Lumuhod siya at pilit na hinila ang kandado gamit ang kanyang mga kamay, ngunit matibay ito. Tumingin si Rodrigo sa paligid. Nakita niya ang isang mabigat na bakal na base ng manikin sa gilid. Walang pag-aatubili, hinablot niya ito. Ang kanyang mga ugat sa braso ay lumitaw sa bigat ng bakal, ngunit ang adrenaline ng isang amang gustong magligtas ay nagbigay sa kanya ng lakas. Lumayo kayo, utos ni Rodrigo. Itinaas niya ang bakal at buong lakas na inihampas ito sa kandado. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa bakal ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa loob ng shop. Ang mga babaeng bisita ay napahiyaw at nagtakip ng tainga. Isang hampas pa at isa pa, hanggang sa ang kalawangin na metal ng kandado ay bumigay at tuluyang nasira. Mabilis na hinila ni Elena ang pinto ng trapdoor. Isang alingasaw ang sumalubong sa kanila, isang amoy na kabaligtaran ng mamahaling pabango sa itaas. Amoy ito ng lumang lupa, amag, ihi at kawalan ng pag-aasa. Ang hangin mula sa ilalim ay malamig at tila nanggaling sa libingan. Hindi nagdalawang isip si Elena. Mabilis siyang bumaba sa makipot na hagdan ng kahoy na sinundan agad ni Rodrigo na inilawan ng daan gamit ang kanyang telepono. Ang basement ay masikip at mababa ang kisame. Ang mga dingding ay gawa sa adobe na tinutubuan na ng lumot. Sa isang sulok, sa ibabaw ng mga retaso ng tela na ginawang higaan, ay naroon ang isang maliit na bulto. Kiara! Ang sigaw ni Elena ay puno ng sakit at pangungulila. Ang bata ay nakabaluktot, yakap-yakap ang sarili. Ang suot nitong damit ay ang lumang uniforme na pinaliit na dahil sa kapayatan. Dahan-dahang iminulat ni Kiara ang kanyang mga mata nang marinig ang boses ng ina. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay malalim at walang kinang. Mama, ang bulong ni Kiara ay halos hindi marinig, parang huling hininga ng isang kandila. Nandito ka na. Akala ko po, panaginip lang. Agad na dinaluhan ni Elena ang anak, niyakap ito ng mahigpit at hinayaan ang kanyang mga luha na basain ang maruming buhok ni Kiara. Ang init ng katawan ng bata ay mataas. Nilalagnat ito. Nakatayo si Rodrigo sa likuran nila at sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang pagtulo ng sarili niyang luha. Ang eksenang ito, ang mag-ina sa dilim,
ay tumarak sa kanyang puso. Ito ang pagkakataong hindi niya naibigay sa sarili niyang anak. Hindi niya ito nailigtas. Pero ang batang ito ay mabubuhay? Elena, malumanay na sabi ni Rodrigo, hinawakan ang balikat ng ina. Kailangan na nating umalis. Kailangan siyang madala sa ospital. Walang salita. Dahan-dahang binuhat ni Rodrigo si Kiara. Ang bigat ng bata ay nakakagulat na magaan. Tila buhat niya ay isang manika at hindi isang 7 taong gulang na bata. Ang mga buto sa likod ni Kiara ay ramdam niya sa kanyang mga palad. Isang ebidensya ng gutom na dinanas nito. Umakyat sila, pabalik sa liwanag. Si Rodrigo ang may hawak kay Kiara, habang si Elena ay nakahawak sa kamay ng anak. Ayaw itong bitawan kahit isang segundo. Pag-angat nila sa shop, ang mga bisita ay natahimik sa horror nang makita ang kalagayan ng bata. Ang dumi sa balat ni Kiara at ang butot balat nitong katawan ay isang sampal sa mukha ng kanilang karangyaan. Naglakad si Rodrigo patungo sa pinto, determinado. Tumawag kayo ng ambulansya at pulis. Utos niya sa kanyang mga tauhan. Ngunit bago pa man sila makalabas ng pinto, isang boses ang pumigil sa kanila. Walang aalis. Sa gitna ng shop, nakaharang si Miranda. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kabaliwan. Sa kanyang kanang kamay ay may hawak siyang isang galungon ng likido na amoy gaas, ang panlinis ng mga makina, at sa kaliwa ay isang lighter na nakasindi na. Ang apoy ay sumasayaw sa dulo ng lighter, nagbabantang tupukin ang lahat ng tela sa paligid. Sinira niyo ang buhay ko, sigaw ni Miranda. Ang boses ay basag at puno ng desperasyon. Itinutok niya ang apoy sa isang rolyo ng mamahaling seda na nakadikit sa kurtina. Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat sa impyerno. Walang lalabas ng buhay dito. Ang dilaw at asul na liyab mula sa lighter na hawak ni Miranda ay tila isang munting demonyong sumasayaw sa gitna ng marangyang tindahan. Sa bawat pagkurap ng apoy, aninag sa mga mata ng ginang ang isang uri ng kabaliwan na nagmumula sa pagkawala ng kapangyarihan. Ang amoy ng matapang na kemikal mula sa ibinuhos niyang likido ay humalo sa hangin, nilulunod ang halimuyak ng mga bulaklak at nagdudulot ng hilo at takot sa lahat ng naroon. Napaatras ang mga bisita, ang kanilang mga muka ay puno ng sindak. Habang pinapanood ang isang babaeng dati nilang hinahangaan na ngayon ay handang sunugin ang lahat, pati na ang sarili niyang pamana, huwag lamang matalo. Hindi gumalaw si Rodrigo. Nanatili siyang nakatayo, matatag tulad ng isang pader sa pagitan ng apoy at ng mag-inang Elena at Kiara. Mahigpit niyang niyakap ang bata sa kanyang dibdib, tinatakpan ang mukha nito upang hindi malanghap ang nakalalasong usok. Ramdam niya ang panginginig ng maliit na katawan ni Kiara, ang init ng lagnat nito na tumatagos sa kanyang mamahaling suit. Ibinigay ko ang lahat sa shop na ito, sigaw ni Miranda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at luha. At ngayon, kukunin niyo lang ng ganun-ganun lang? Hindi. Kung hindi mapapasa akin ang lamirada, walang makikinabang dito. Akmang ibabato na ni Miranda ang lighter sa tilang binuhusan niya ng gaas. Ang apoy ay humahaba, handa ng halikan ang mitya ng pagkawasak. Ngunit bago pa man lumipad ang lighter mula sa kanyang kamay, isang mabilis na anino ang sumugod mula sa gilid. Ang isa sa mga bodyguard ni Rodrigo na sanay sa mga ganitong sitwasyon ay walang takot na iniharang ang sarili. Sa isang iglap, nasunggab ng bodyguard ang pulsuhan ni Miranda at pinihit ito ng malakas. Bumitaw ang mga daliri ni Miranda sa sakit. Ang lighter ay nahulog. Tila bumagal ang oras habang pinapanood ni Elena ang pagbagsak ng lighter. Umiikot ito sa ere. Ang apoy ay buhay na buhay pa rin. Kung tatama ito sa sahig na may gaas, tapos na ang lahat. Ngunit bago pa man dumampi ang metal sa sahig, isang malakas na sipa mula sa bodyguard ang nagpatalsik sa lighter patungo sa isang sulok na walang laman, kundi semento. Namatay ang apoy,
Sa pagbagsak nito, kasabay ng pagdagan ng bodyguard sa nagwawalang si Miranda. Ang tunog ng katawan ni Miranda na bumagsak sa sahig at ang kanyang sigaw ng pagpiglas ay bumasag sa tensyon ng silid. Agad na lumapit ang iba pang seguridad upang pusasan ng ginang na ngayon ay wala nang nagawa, kundi ang magpupumiglas at magmumura. Nakahinga ng maluwag si Elena. Ang kanyang tuhod ay tuluyang bumigay at napaluhod siya sa sahig. Ang panganib ay lumipas na, ngunit ang epekto ng takot ay nananatili pa rin sa kanyang nanginginig na mga kamay. Agad na lumapit si Rodrigo at dahan-dahang ibinaba si Kiara sa kandungan ni Elena. Sa wakas, matapos ang 3 buwan ng kasinungalingan, ng pangungulila at ng pader na naghihiwalay sa kanila, nahawakan na muli ni Elena ang kanyang anak. Ang mukha ni Kiara ay puno ng dumi at alikabok. Ang kanyang mga pisngi ay humpak at ang kanyang mga labi ay tuyot na tuyot. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, siya pa rin ang pinakamagandang bata sa paningin ni Elena. Anak. Ang bulong ni Elena ay basag, punong-puno ng pagmamahal na hindi kayang ilarawan ng salita. Hinaplos niya ang buhok ni Kiara, tinanggal ang mga sapot ng gagamba na kumapit dito. Nandito na si Mama. Ligtas ka na. Dahan-dahang iminulat ni Kiara ang kanyang mga mata. Sa liwanag ng chandelier, nasilaw siya sandali. Ngunit nang maaninag niya ang mukha ng kanyang ina, isang mahina, ngunit totoong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Itinaas ni Kiara ang kanyang kamay, isang kamay na puno ng maliliit na sugat at peklat mula sa karayom, at hinaplos ang pisngi ni Elena. Ang kanyang daliri ay magaspang, tanda ng sapilitang pagtatrabaho, ngunit para kay Elena, ito ang pinakamasarap na haplos sa mundo. Mama, ang tinig ni Kiara ay parang isang munting kampanilya na nabasag. Totoo na po ba ito? Hindi na po ba ako nananaginip? Kasi sa panaginip ko, lagi kang nawawala kapag gumising ako. Humagulol si Elena at niyakap ng mahigpit ang anak. Ang kanilang mga luha ay naghalo, isang paghuhugas sa lahat ng sakit na kanilang dinanas. Hindi ito panaginip, anak. Hinding-hindi na ako mawawala. Pangako iyan. Nakatayo si Rodrigo sa gilid, pinapanood ang mag-ina. Sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang kirot na matagal na niyang ibinaon. Naalala niya ang kanyang sariling anak. Naalala niya ang mga yakap na hindi na niya maibibigay. Ngunit sa halip na malunod sa lungkot, isang bagong damdamin ang sumibol sa kanyang puso. Ang kapayapaan. Nailigtas niya ang batang ito. Sa paraang yun, tila nailigtas din niya ang isang bahagi ng kanyang sarili. Ang katahimikan ng madamdaming tagpo ay pinutol ng tunog ng paparating na mga sirena ng pulis at ambulansya. Ang asul at pulang ilaw ay nagsimulang kumislap sa salaming bintana ng shop. Hudyat na ang batas ay dumating na upang singilin ang may sala. Itinayo ng mga pulis si Miranda. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang damit ay gusot, at ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi matatawaran. Habang kinakaladkad siya palabas ng shop, lumingon siya kay Elena sa huling pagkakataon. Walang pagsisisi sa kanyang mga mata, tanging purong puot. "Huwag kang magpakasaya, Elena!" Sigaw ni Miranda habang pilit na pumipigla sa hawak ng mga pulis. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw hanggang sa labas ng kalsada. Akala mo ba tapos na ito? Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera. Dadalhin mo ang sumpa ko hanggang sa hukay. Tandaan mo yan. Nawala si Miranda sa likod ng pinto ng police mobile, ngunit ang kanyang mga salita ay naiwan sa hangin tila isang maitim na ulap. Naramdaman ni Elena ang panlalamig. Mahigpit niyang niyakap si Kiara. Tila gusto niyang protektahan ito, hindi lang sa pisikal na panganib, kundi pati na rin sa sumpa ng kanyang hipag. Lumapit si Rodrigo. Inilagay niya ang kanyang coat sa balikat ni Elena at ni Kiara. Tinatakpan sila mula sa lamig ng gabi at sa mapanghusgang tingin ng mundo. "Hayaan mo siya," matatag na sabi ni Rodrigo.
Wala na siyang kapangyarihan sa inyo. Ako na ang bahala sa lahat. Tumingala si Elena kay Rodrigo. Sa mga mata ng bilyonaryo, hindi awa ang nakita niya, kundi respeto at isang pangako ng proteksyon. Tara na, wika ni Rodrigo habang inaalalayan silang tumayo. Dadalhin ko kayo sa ospital. At pagkatapos, hindi na kayo babalik sa lugar na ito. Hinding-hindi na. Habang naglalakad sila palabas ng La Mirada, hawak ni Elena ang kamay ng kanyang anak sa kaliwa at sa kanan naman ay nararamdaman niya ang matatag na presensya ni Rodrigo. Ang gabi ay madilim pa rin, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi natakot ang nararamdaman ni Elena, kundi ang init ng isang bagong simula. Ngunit sa kanyang isipan, ang huling sigaw ni Miranda ay patuloy na bumubulong. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera. Alam ni Elena na nakaligtas sila sa apoy, ngunit ang abo ng nakaraan ay hindi madaling tangayin ng hangin. Ibang ang uri ng katahimikan ang bumabalot sa mansyon ni Rodrigo Montesillo. Hindi ito ang nakabibinging katahimikan ng La Mirada na puno ng takot at mga tinig na hindi masabi. Ito ay ang katahimikan ng kapayapaan, ng mamahaling aircon na humuhuni ng halos walang tunog at ng malambot na karpet na sumasalo sa bawat yabag. Nakatayo si Elena sa gitna ng malawak na guest room. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Ang kama ay kasing laki ng buong kwarto nila dati sa likod ng shop. Ang mga kobre kama ay gawa sa purong algodon na kasing puti ng ulap. Isang matinding kaibahan sa maruruming retaso na naging higaan ni Kiara sa loob ng 3 buwan. Nakahiga si Kiara sa gitna ng malaking kama. Mahimbing ang tulog nito matapos turukan ng gamot at pakainin ng mainit na sopas ng pribadong doktor na ipinatawag ni Rodrigo. Malinis na ang bata. Wala na ang amoy ng amag at ihi. Amoy baby wash na ito at gamot. Ngunit sa bawat paghinga nito, nakikita pa rin ni Elena ang bakas ng trauma, ang bahagyang panginginig ng mga daliri at ang pagsimangot sa pagtulog na tila may masamang panaginip na humahabol. Dahan-dahang lumapit si Elena sa kama at umupo sa gilid nito. Dahan-dahang hinaplos ni Elena ang mamahaling kumot. Ang tela ay malambot at makinis, ibang-iba sa magaspang na sako at retaso na nakasanayan ng kanyang mga daliri. Sa bawat haplos, naramdaman niya ang hiya na gumagapang sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo, tusok ng karayom, at ang sariwang paso at pasa mula sa takong ni Miranda. Pakiramdam niya ay isa siyang mantsa sa gitna ng napakalinis na paraisong ito. Hindi kami bagay dito, bulong ni Elena sa hangin. Masyadong malinis, masyadong payapa. Tumingin siya sa salamin ng tokador sa gilid. Nakita niya ang isang babaeng payat, mukhang matanda sa kanyang edad, at suot pa rin ang unipormeng puno ng amoy ng pawis at takot. Paano siya makakaharap kay Rodrigo ng ganito? Ang utang na loob na nararamdaman niya ay tila isang bundok na dumadagan sa kanyang balikat. Iniligtas sila nito, binayaran ng utang, at ngayon ay pinatitira pa sa palasyo. Paano niya ito mababayaran? Saan siya kukuha ng lakas ng loob na tanggapin ang lahat ng ito, gayong wala naman siyang maibibigay na kapalit? Isang mahina at magalang na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Bumukas ito at iniluwa si Rodrigo. Wala na ang kanyang Amerikana at nakasuot na lamang siya ng isang simpleng puting polo na nakatupi hanggang siko. May dala itong tray na may lamang 2 tasa ng mainit na tsokolte at ilang tinapay. Naisip kong baka gutom ka na, wika ni Rodrigo, ang boses ay mababa at puno ng pag-iingat. Pumasok siya at inilapag ang tray sa maliit na mesa malapit sa bintana. Ang doktor ay nasa kabilang kwarto lang kung sakaling magising si Kiara at kailanganin siya. Tumayo si Elena at yumuko. Hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng bilyonaryo.
Sobra-sobra na po ito, Sir Rodrigo. Nanginginig na sabi ni Elena. Nakakahiya po. Ang dami niyo nang nagawa para sa amin. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran. Wala po akong pera. Wala po akong... Elena! Putol ni Rodrigo sa kanya. Lumapit ito ng kaunti. Sapat lang upang maramdaman ni Elena ang init ng presensya nito, ngunit may distansya pa rin bilang respeto. Please, stop talking about payment. Walang presyo ang buhay ng isang bata. Tumingin si Rodrigo kay Kiara na mahimbing na natutulog. Ang lungkot sa mga mata ng lalaki ay muling bumalik. Iyong uri ng lungkot na nakita ni Elena noong una silang magkita sa shop. Noong nawala ang anak ko, ibibigay ko sana ang lahat ng yaman ko, lahat ng gusali ko, madugtungan lang ang buhay niya kahit isang oras. Pag-amin ni Rodrigo, ang kanyang boses ay basag. Pero wala akong nagawa. Pera lang ang meron ako, pero hindi nito nabili ang oras. Kaya noong nakita ko si Kiara, noong nalaman kong may magagawa ako para sa kanya, tinulungan mo rin ako, Elena. Binigyan mo ako ng pagkakataong maging ama ulit. Kahit sa sandaling panahon lang. Napatingin si Elena kay Rodrigo. Sa likod ng kapangyarihan at yaman, nakita niya ang isang lalaking sugatan din. Ang kanilang mga sugat ay magkaiba. Siya sa kahirapan, ito sa pangungulila. Ngunit pareho silang naghahanap ng hilom. Dahan-dahang lumapit si Elena at kinuha ang tasa ng tsokolate. Ang init nito ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga palad. Salamat po, bulong ni Elena. At sa pagkakataong ito, wala nang halong takot, kundi purong pasasalamat. Naupo sila ng tahimik, pinapanood ang paghinga ni Kiara. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Biglang gumalaw si Kiara. Ang kanyang paghinga ay bumilis, at ang kanyang maliit na noo ay kumunot sa takot. Nagsimula siyang umungol. Ang mga kamay ay humahampas sa hangin, tila may itinataboy. Madilim! Wag po! Madilim! Sigaw ni Kiara sa kanyang pagtulog. Mama, ayoko na po sa daga. Mama! Agad na dinaluhan ni Elena ang anak. Niyakap niya ito. Pilit na ginigising mula sa bangungot. Kiara, anak, nandito si Mama. Ligtas ka na. Gumising ka. Ngunit patuloy sa pagpupumiglas ang bata. Ang trauma ng 3 buwang pagkakakulong sa dilim ay hindi basta-basta mawawala sa isang gabi. Para kay Kiara, ang malambot na kama ay isa pa ring kulungan kung nakapikit ang kanyang mga mata. Mabilis na kumilos si Rodrigo. Binuksan niya ang lahat ng ilaw sa kwarto, ang lampshade, ang main light, pati na ang ilaw sa banyo. Naging maliwanag ang buong silid. Lumapit siya sa mag-ina at lumuhod sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Kiara na nanginginig. Kiara! Tawag ni Rodrigo sa matatag na boses. Buksan mo ang mga mata mo. Tignan mo ang liwanag. Wala nang dilim, wala nang daga. Dahan-dahang iminulat ni Kiara ang kanyang mga mata. Ang liwanag ay sumalubong sa kanya. Nakita niya si Elena, nakita niya si Rodrigo, nakita niya ang puting kisame at ang malalaking bintana. Unti-unting kumalma ang kanyang paghinga. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Rodrigo. Wala na po ba si Tita Miranda? Tanong ng bata. Ang boses ay puno ng takot. Wala na, sagot ni Rodrigo. At pinisilang kamay nito. Hindi ka na niya maabot dito. Ako ang bahala sa'yo. Nakatulog muli si Kiara. Ngunit sa pagkakataong ito, hawak niya ang kamay ni Rodrigo sa kanan at ang kamay ni Elena sa kaliwa. Isang tanikala ng proteksyon na nabuo sa pagitan nilang tatlo. Nagkatinginan si Elena at Rodrigo. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, may nabuong unawaan na hindi na kailangan ng salita. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos magbigay ng sorpresa. Mula sa intercom sa dingding, narinig ang boses ng mayordoma ni Rodrigo. Sir Rodrigo, paumanhin po sa abala, pero may dumating po na bisita. Isang abogado daw po. Kumunot ang noo ni Rodrigo. Gabi na. Sino daw? Attorney Victorino po, sir.
ang dating abogado ng pamilya ng asawa ni Ma'am Elena. May dala daw po siyang dokumento tungkol sa Lamirada. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Attorney Victorino? Siya ang abogado ng yumao niyang asawa na bigla na lang nawala matapos ang libing. Ang akala niya ay iniwan na sila nito sa ere, kaya nakuha ni na Miranda ang lahat. Papasukin mo, utos ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay muling naging seryoso. Tumingin siya kay Elena. Mukhang may mga sikreto pang kailangang mahukay, Elena. At sa tingin ko, hindi ikaw ang may utang kay Miranda. Baka siya ang may malaking utang sa'yo. Tumayo si Elena, ang kaba ay muling bumalik sa kanyang dibdib. Ang nakaraan ay hindi pa tapos maningil. At ang katotohanan tungkol sa Lamirada ay maaaring magbago ng lahat. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ng dokumento ay tila kulog sa loob ng tahimik na opisina ni Rodrigo. Nakaupo si Elena sa tapat ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakikinig sa bawat salitang binibitawan ni Attorney Victorino. Ang matandang abogado na may puting buhok at nakasuot ng salamin na may makapal na grado ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang hiya at pagsisisi ay nakaukit sa bawat linya ng mukha nito. Patawarin mo ako, Elena. Panimula ng abogado. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Natakot ako. Binantaan ni Miranda ang pamilya ko noong mamatay ang asawa mo. Sinabi niyang ipapapatay niya kami kung ilalabas ko ang tunay na last will and testament ni Dante. Inilapag ng abogado ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mahogany na mesa. Dahan-dahang inabot ni Elena ang dokumento. Ang papel ay luma na, naninilaw sa gilid, ngunit ang pirma sa ibaba ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Iyon ang pirma ng kanyang yumaong asawa. Hindi sa kanya ang Lamirada. Pagpapatuloy ni Attorney Victorino, ang lupa, ang gusali, at ang lahat ng asset ng negosyo, ipinamana ni Dante ang lahat ng yon sa iyo at kay Kiara. Si Miranda ay walang karapatan kahit sa isang sentimo. Ang kasulatan ng utang na ipinakita niya, peke ang lahat ng iyon. Pinalsipikan niya ang pirma mo habang nagluluksa ka sa burol. Nabitawan ni Elena ang papel. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanyang diwa. Sa loob ng 3 taon, nagpaalipin siya sa sarili niyang pag-aari. Nagpasalamat pa siya kay Miranda sa bawat mumo na ibinibigay nito, habang ang hipag niya ay nagpapakasasa sa kayamanang dapat ay para sa kanyang anak. Ang Lamirada ay hindi kulungan, ito ay pamana, at ninakaw ito sa kanila gamit ang takot at kasinungalingan. Naramdaman ni Elena ang mainit na palad ni Rodrigo sa kanyang balikat. Ang hawak nito ay matatag, nagbibigay ng lakas upang hindi siya tuluyang gumuho sa galit. Ngayong hawak na natin ang katotohanan, wika ni Rodrigo sa malamig at seryosong tono, sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang bawat araw na inilugi mo. Hindi lang kulungan ng bagsak niya, Elena. Hubaran natin siya ng lahat ng dangal na pilit niyang inangkin. Kinabukasan, ang presinto ng pulisya ay napuno ng tensyon nang dumating si Rodrigo at Elena. Ang hangin ay amoy usok ng sigarilyo at lumang kape, malayo sa bango ng Lamirada. Sa loob ng isang masikip na selda, nakaupo si Miranda. Wala na ang kanyang mamahaling alahas. Ang kanyang buhok ay buhalaghag at ang suot niyang damit ay gusot-gusot na. Ngunit ang taas ng kanyang noo ay naroon pa rin. Nang makita niya si Elena na naglalakad palapit, kasama si Rodrigo at ang mga pulis, tumayo si Miranda at kumapit sa rehas na bakal. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Bulyaw ni Miranda. Ang boses ay matinis at puno ng lason. Ilabas niyo ako dito. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ako ang may-ari ng Lamirada. At ikaw, Elena, maghanda ka dahil idedemanda kita ng kidnapping sa pagkuha mo kay Kiara. Hindi sumagot si Elena. Dahan-dahan siyang lumapit sa rehas. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Tinitigan niya si Miranda sa mata.
mata sa mata, pantay at walang takot. Inilabas ni Attorney Victorino ang dokumento at ipinakita ito kay Miranda mula sa labas ng rehas. Wala kang pag-aari, Miranda, mariing sabi ng abogado. Lumabas na ang totoo. Ang lamirada ay kay Elena. At ang mga kasong isasampa namin sa iyo ay hindi lang kidnapping at child abuse. Qualified theft, falsification of public documents at estafa. Habang buhay kang mabubulok sa kulungan. Namutla si Miranda habang binabasa ang titulo ng lupa at ang testamento. Ang kanyang mga kamay ay nanginig at nabitawan niya ang bakal na rehas. Ang kanyang mundo, na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan, ay tuluyan ng gumuho sa kanyang harapan. Hindi totoo yan. Bulong ni Miranda. Ang kanyang boses ay humina. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi. Ngunit tanging ang malamig na tingin ni Rodrigo at ang awa sa mata ng mga pulis ang kanyang nakita. Lumapit si Elena nang husto sa rehas. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng diin. Ginamit mo ang pangalan ng asawa ko para alipinin ako. Ginamit mo ang anak ko para takutin ako. Pero tapos na ang palabas mo, Miranda. Kukunin ko ang lamirada. Buburahin ko ang pangalan mo doon. At sisiguraduhin kong si Kiara ay lalaking hindi ka kilala. Tinalikuran ni Elena ang kanyang hipag. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala na. Ang katarungan, sa wakas, ay nasa kanya na. Akmang aalis na sila ni Rodrigo upang ayusin ang mga papeles nang biglang humalakhak si Miranda. Ang tawa ay nanggaling sa kailaliman ng lalamunan ng isang taong wala nang mawawala. Ito ay tawa ng isang baliw na hayop na nasukol sa sulok. Akala mo ba nanalo ka na, Elna? Sigaw ni Miranda mula sa loob ng selda. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa rehas. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumilitaw. Tumigil si Elena sa paglalakad. Bago ka magdiwang, pagpapatuloy ni Miranda, ang boses ay bumaba sa isang nakakakilabot na bulong na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Itanong mo muna sa sarili mo, bakit namatay ang asawa mo? Sa tingin mo ba talaga aksidente ang pagkahulog niya sa hagdan noong gabing iyon? Nanigas ang buong katawan ni Elena. Ang dugo sa kanyang mukha ay tila naubos. Dahan-dahan siyang lumingon pabalik. Nakangisi si Miranda, isang ngiting demonyo na nagpapakita ng kasiyahan sa sakit na dulot ng kanyang mga salita. Nandoon ako, Elena. Dagdag pa ni Miranda. Ang bawat salita ay parang patalim na isinasaksak sa puso ni Elena. Nang mahulog siya, humihinga pa siya. Humihingi siya ng tulong. Tinawag niya ang pangalan mo. Pero imbes na tumawag ako ng ambulansya, pinanood ko lang siyang maubusan ng hininga. Kasi alam kong kapag nawala siya, mapapas sa akin ang lahat. Natahimik ang buong istasyon ng pulisya. Maging si Rodrigo ay natigilan sa narinig na pag-amin. Ang mundo ni Elena ay umikot. Ang alaala ng kanyang asawa, ang mabait at mapagmahal na si Dante, ay bumalik. Ang sakit ng pagkawala nito ay muling nabuhay, ngunit ngayon ay may halong matinding puot na hindi niya inakalang kaya niyang maramdaman. Pinatay mo siya. Bulong ni Elena, ang luha ay tumulo mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit na nag-aapoy. Oo, pagmamalaki ni Miranda, tila gusto niyang saktan si Elena sa huling pagkakataon bago siya tuluyang bumagsak. At wala kang ebidensya, dadalhin ko ang sikretong yon sa impyerno. Akmang susugudin ni Elena ang rehas upang sakalin si Miranda. Ngunit mabilis siyang niyakap ni Rodrigo mula sa likuran. Hinawakan siya nito ng mahigpit, pinipigilan ang pagsabog ng kanyang damdamin. Huwag, Elena! Bulong ni Rodrigo sa kanyang tainga. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo sa kanya. Hayaan mo ang batas. Hayaan mong mabulok siya sa konsensya niya. Napasano? Dahil si Elena, sa dibdib ni Rodrigo, humahagulgol habang nakatingin sa demonyong pumatay
sa kanyang asawa at umalipin sa kanyang anak. Ang katarungan ay nasa kanila na, ngunit ang sugat na iniwan ng huling revelasyon ni Miranda ay malalim at sariwa pa. Ang malamig na simoy ng hangin sa hardin ng mga Montecillo ay tila isang banayad na haplos sa nag-aapoy na pakiramdam ni Elena. Pagkatapos ng tagpo sa presinto, pakiramdam niya ay ninakawan siya ng lahat ng lakas. Ang huling revelasyon ni Miranda ay tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat, nagtatanim ng mga tanong na walang kasagutan. Kung nalaman ba niya ng mas maaga? Kung naging mas matatag ba siya? Kung hindi ba siya naging bulag sa kabaitan ng kanyang hipag? Buhay pa ba si Dante ngayon? Nakatayo si Elena sa ilalim ng isang matandang puno ng nara. Ang mga bituin sa langit ay tila mga butas ng liwanag sa isang itim na tilang pelus, malayo at hindi maabot. Naramdaman niya ang presensya ni Rodrigo bago pa man ito magsalita. Ang bango ng kanyang mamahaling tabako na humalo sa amoy ng basang lupa ay nagbigay ng pamilyar na kapanatagan kay Elena. Hindi mo kasalanan ang nangyari, Elena. Ang boses ni Rodrigo ay mahinahon, tila nakikiramay sa bawat buntong hininga ng gabi. Lumapit siya at tumayo sa tabi ng babae. Kapwa sila nakatingin sa kadiliman ng malawak na bakuran. Hindi ko mapigilang isipin, sir. Nanginginig na sabi ni Elena. Habang natutulog ako ng mahimbing noon, ang asawa ko ay naghihingalo sa paanan ng kapatid niya. Habang nagpapakasasa si Miranda sa pera namin, ang alaala ni Dante ay dinudungisan niya. Napakawalang kwenta kong asawa. Hinarap siya ni Rodrigo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Elena ang lalim ng pighati sa mga mata ng bilyonaryo. Isang pighating hindi kayang itago ng kahit anong yaman sa mundo. Alam mo ba kung paano namatay ang anak ko? Tanong ni Rodrigo. Ito ang unang pagkakataon na binanggit niya ang detalye ng kanyang sariling trahedya. Nasa isang business meeting ako noon. Mahalaga. Sabi ko sa sarili ko, isang kontrata na magpapatatag sa hinaharap namin. Habang nakikipagkamay ako sa mga kliyente, ang anak ko ay tumatakbo palabas ng bahay para hanapin ako. Hindi siya nakita ng driver. Sa isang saglit, ang lahat ng pinagtrabahuhan ko ay nawalan ng saysay. Hinawakan ni Rodrigo ang kamay ni Elena, dahan-dahan at puno ng respeto. Sa loob ng maraming taon, isinumpa ko ang sarili ko. Akala ko, ang tagumpay ko ang pumatay sa kanya. Pero natutunan ko na ang galit ay isang kulungang mas masahol pa sa basement na kinalalagyan ni Kiara. Kung hindi mo patatawarin ang sarili mo, Elena, mananatili kang alipin ni Miranda kahit nasa loob na siya ng rehas. Naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang mga salita ni Rodrigo ay tila isang mainit na tubig na naghuhugas sa kanyang naninigas na puso. Napagtanto niya na ang kanilang mga sugat ay iisa, ang sugat ng sana. Sana ay nandoon ako. Sana ay nagawa ko ito. Ngunit ang kahapon ay isang saradong aklat at ang tanging hawak nila ay ang panulat para sa bukas. Inalalaya ni Rodrigo si Elena patungo sa isang bahagi ng hardin kung saan may isang munting punla na nakahanda. Ang mga dahon nito ay maliliit pa at kulay berde, tila nananabik sa pag-aaruga. Sampagwita, wika ni Rodrigo habang iniabot ang isang maliit na pala kay Elena. Paborito ito ng anak ko dahil sa bango nito na nananatili kahit tuyo na ang bulaklak. Itanim natin ito para kay Dante at para na rin sa kapayapaan ng puso mo. Lumuhod si Elena sa malambot na lupa. Ang talim ng pala ay dahan-dahang bumaon sa lupa. Lumilikha ng isang marahang pagkiskis na tila bulong ng mundong handang tumanggap ng bagong buhay. Sa bawat paghukay niya, tila inililibing na rin ni Elena ang kanyang mga pagsisisi. Inilagay niya ang punla sa gitna, tinabunan ng lupa, at dinama ang lamig nito sa kanyang mga palad. Para sa'yo, Dante, bulong ni Elena. Patawad kung naging mahina ako, pero ipinapangako ko
Ang anak nating si Kiara ay lalaki sa liwanag. Wala nang dilim na makakakuha sa kanya. Tumayo si Elena at hinarap si Rodrigo. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang kawawang modista na yumuyuko sa harap ng bilyonaryo. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay maliwanag, at ang kanyang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. Salamat, Rodrigo. Tawag niya sa pangalan nito nang walang anumang titulo. Isang pagkilala sa lalaking nagligtas sa kanyang buhay at kaluluwa. Ngunit ang muling pagtibok ng puso ni Elena ay hindi lamang dahil sa pasasalamat. Naramdaman niya ang isang uri ng kaba na hindi niya naramdaman noon kay Dante. Isang kilig na sumibol mula sa abo ng kanyang pagdurusa. Dahan-dahang lumapit si Rodrigo. Ang distansya sa pagitan nila ay tila nawala, kasabay ng lamig ng gabi. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga labi ng babae na tila may nais siyang sabihin ngunit natatakot na masira ang perpektong sandali. Elena, simula ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay naging mas malalim at puno ng emosyon. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod na mga araw. Babawiin natin ang lamirada. Aayusin natin ang buhay niyo ni Kiara. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko ito ginagawa dahil sa awa. Dahan-dahang lumuhod si Rodrigo sa harap ni Elena. Hindi tulad ng ginagawa ng mga bilyonaryo sa pelikula na may dalang diamante. Ang kanyang mga kamay ay walang dala, kundi ang katapatan ng kanyang puso. Hindi ako humihiling ng kasal ngayong gabi, wika ni Rodrigo habang nakatingala kay Elena. Pero humihiling ako ng pagkakataon, isang pagkakataon na maging proteksyon niyo ni Kiara habang buhay. Isang pagkakataon na punan ang mga pagkukulang ng nakaraan nating dalawa. Hahayaan mo ba akong manatili sa tabi niyo? Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagdiriwang. Gusto niyang sumagot, gusto niyang sabihing oo, nang paulit-ulit. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang anino ang dumaan sa bintana ng mansyon. Isang figura ang nakatayo sa kadiliman ng terrace, nakatingin sa kanilang dalawa. Hindi ito si Kiara at hindi ito ang mayordoma. Ang figura ay may hawak na telepono at tila may kausap. Sa liwanag ng screen ng cellphone, nakita ni Elena ang mukha ng isang tao na akala niya ay nasa panig nila. Si Attorney Victorino. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw ng mabilis at bagaman malayo sila, ang tensyon sa kanyang katawan ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi maganda. Tila may tinatago pa ang abogado at ang katotohanang ibinigay niya kanina ay baka simula pa lamang ng isang mas malaking laro. Napatitig si Elena kay Rodrigo, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kapayapaang nahanap niya sa hardin ay tila isang marupok na salamin na muling nagbabantang mabasag. 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang kuta ng kasamaan sa loob ng lumang gusali sa Makati. Ngayong araw, ang sikat ng araw ay tila mas masigla, tumatagos sa mga bagong bintanang kristal ng gusaling hindi na tinatawag na La Mirada. Ang dating madilim at amoy amag na shop ay muling binuhay, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang mabigat na aura ng panunupil. Ang bagong karatula sa labas ay yari sa makintab na kahoy, may mga ukit ng bituin sa bawat kanto, at nakasulat sa gintong mga letra ang pangalang, Ang Bituin ni Kiara. Nakatayo si Elena sa gitna ng kanyang sariling workshop. Ang kanyang suot ay isang elegante, ngunit simpleng bestida na siya mismo ang nagdisenyo. Ang kanyang mga kamay, bagamat may mga peklat pa rin mula sa nakaraan, ay hindi na nanginginig. Hawak niya ang isang gunting na pilak at sa bawat paggupit niya sa tela, nararamdaman niya ang kalayaan na matagal na ipinagkait sa kanya. Ang tunog ng talim na dumudula sa seda ay tila isang awit ng tagumpay. Ang issue kay Attorney Victorino ay mabilis na naayos sa tulong ni Rodrigo. Lumabas ang katotohanan na ang abogado ay tinangkapang humingi ng dagdag na pera kay Miranda
kapalit ng pananahimik tungkol sa tunay na testamento. Ngunit sa huli, dahil sa bigat ng ebidensya at sa takot sa kapangyarihan ni Rodrigo, tuluyan na itong kumanta at ibinigay ang lahat ng dokumentong nagbaon kay Miranda sa bilangguan habang buhay sa loob ng isang masikip at malamig na selda sa correctional institution. Doon na naninirahan si Miranda. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puro diamante ang suot, ngayon ay magaspang na sa kakahugas ng mga sahig at banyo ng bilangguan. Ang kanyang mga amiga ay tila mga bula na naglaho nang malaman ang kanyang karumal-dumal na ginawa. Sa bawat gabi, ang tanging naririnig ni Miranda ay ang tunog ng mabigat na pintong bakal na sumasara. Isang paalala na ang kanyang sariling kasakiman ang gumawa ng kulungang hindi na niya matatakasan. Bumukas ang pinto ng workshop at pumasok si Kiara. Ang bata ay hindi na ang butot balat na bultong nakita nila sa basement. Mapula na ang kanyang mga pisngi, mahaba at makintab ang buhok, at ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tuwa. Suot niya ang isang puting damit na may burdang maliit na bituin sa manggas, ang simbolo ng kanyang kaligtasan. "Mama, tignan mo po ang drawing ko." Masayang sigaw ni Kiara habang tumatakbo patungo sa kanyang ina. Niyakap ni Elena ang anak ng mahigpit. "Napakaganda, anak. Itatabi natin ito sa tabi ng mga disenyo ni Mama." Sumunod na pumasok si Rodrigo. Hindi na siya ang malamig at laging nakasimangot na bilyonaryo. May ngiti na sa kanyang mga labi at ang kanyang mga mata ay laging nakabantay kay Elena ng may paghanga at pagmamahal. Lumapit siya sa mag-ina at dahan-dahang inilapag ang kanyang kamay sa balikat ni Elena. "Ready na ba ang lahat para sa grand opening?" tanong ni Rodrigo. Ang boses ay puno ng kalinga. "Ready na, Rodrigo?" sagot ni Elena habang nakatingala sa lalaki. "Salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nasa dilim pa rin kami." Hinarap siya ni Rodrigo at hinawakan ang kanyang magkabilang kamay. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng kuryente ng ligaya sa buong katawan ni Elena. Ang tinatawag nilang kilig na hindi niya akalaing mararamdaman pa niyang muli. "Elena, ikaw ang nagbukas ng pinto para sa sarili mo. Ako lang ang humawak ng ilaw," bulong ni Rodrigo. "At pangako, hinding-hindi ko hahayaang mamatay ang ilaw na yon." Sa labas, nagsimula nang dumating ang mga panauhin. Hindi na ito ang mga taong mapanghusga, kundi mga kababaihang tulad ni Elena na binigyan niya ng trabaho sa kanyang workshop. Mga inang gustong magsimulang muli. Ang tawanan at kwentuhan ay pumuno sa silid. Tinatabunan ng lahat ng alaala ng mga hikbi at sigaw noon. Lumabas si Kiara sa veranda at nagsimulang tumakbo sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa paligid, malaya at walang takot. Wala na ang anino ng basement, wala na ang takot sa mga daga sa dilim. Pinanood ni Elena ang kanyang anak. Ang katarungan ay nakamit na nila. Ang yaman na ninakaw ay naibalik na. Ngunit higit sa lahat, ang kanilang dangal ay muling nabuo. Dahan-dahang inilapit ni Rodrigo ang kanyang mukha kay Elena. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. At sa gitna ng selebrasyon ng kanilang bagong simula, naramdaman ni Elena ang isang marahang halik sa kanyang noo. Isang selyo ng pangako at proteksyon na habang buhay na niyang kakapitan. Gayunpaman, habang nakatingin si Elena sa masayang mukha ni Kiara, isang pamilyar na kaba ang biglang dumaan sa kanyang dibdib. Sa gitna ng lahat ng ligaya, naalala niya ang huling sinabi ni Miranda sa presinto. Ang utang na loob ay hindi na babayaran ng pera. Tumingin si Elena sa isang malaking kahon na nakalagay sa gilid ng pintuan, nakapapadala lang ng isang hindi kilalang tao bilang regalo sa opening. Dahan-dahan niya itong nilapitan at binuksan. Sa loob ng kahon ay walang bulaklak o alak. Ang laman nito ay isang lumang piraso ng telang pilus na kulay itim, na may nakatusok na isang kinakalawang na karayom.
Ang mismong karayom na nahulog ni Elena sa siwang ng sahig noong gabing nagsimula ang lahat. Namutla si Elena. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng tela. Ang nakaraan ay tila ayaw pa ring bumitaw. At sa kabila ng panibagong bukas, may mga aninong nagbabantay pa rin sa bawat hakbang nila. Nabitawan ni Elena ang takip ng kahon na lumikha ng isang mapurol na tunog sa sahig. Napalingon si Rodrigo nang may pag-aalala. Elena, may problema ba? Tumingin si Elena kay Rodrigo. Pagkatapos ay kay Kiara at huli sa kinakalawang na karayom. Ang tanong ay muling bumangon sa kanyang isipan. Tapos na nga ba talaga ang laban? O ito ay simula pa lamang ng isang bagong uri ng pagsubok para sa kanilang bagong binuong pamilya? Pangako ng habang buhay. Ang panahon ay tila isang mahinahong ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng putik sa dalampasigan ng buhay ni Elena. Lumipas ang 3 taon mula nang muling mabuksan ang mga pinto ng kanyang kapalaran. Ang kinakalawang na karayom na natanggap niya noon ay hindi naging hudyat ng bagong trahedya, kundi naging huling pagsubok sa kanyang katatagan. Sa halip na matakot, pinili ni Elena na ibaon ang karayom na yon sa ilalim ng lupang kinatatayuan ng puno ng nara sa kanilang hardin. Isang simbolo na ang nakaraan, gaano man ito katalim, ay wala ng kapangyarihang muling sugatan ang kanyang kasalukuyan. Nakatayo si Elena sa malawak na beranda ng kanilang tahanan. Suot ang isang bestidang kulay asul na kasing ningning ng langit sa tanghali. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Wala na ang bigat ng mga tanikalang gawa sa utang na loob at takot. Ang kanyang mga kamay ay hindi na lamang kasangkapan para sa paghihirap, kundi mga kamay na ngayon ay humahaplos sa tagumpay at pag-ibig. Sa bawat paghinga niya, nalalanghap niya ang bango ng mga namumukadkad na sampagita sa paligid, ang mga bulaklak na itinanim nila ni Rodrigo bilang alaala ng mga nawala at simbolo ng mga nahanap. Sa malawak na damuhan, nakikita niya si Kiara na nakikipaglaro sa kanilang aso. Ang tawa ng bata ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Isang tunog na mas masarap pakinggan kaysa sa anumang musika ng orkestra. Si Kiara ay isang masiglang bata na ngayon, matalino at higit sa lahat, malaya. Wala na ang anino ng basement sa kanyang mga mata. Ang tanging bakas ng nakaraan ay ang kanyang pagiging mapagbigay sa mga batang nangangailangan, isang katangiang itinanim ni Elena sa kanyang puso. Ang bawat hakbang ng bata sa damuhan ay tila mga talulot ng bulaklak na sumasayaw sa hangin. Malayo sa madilim na silid, kung saan ang bawat minuto ay tila 1 taon ng pagdurusa. Wala na ang takot sa bawat malakas na tunog ng pagsara ng pinto o ang panginginig sa tuwing darating ang dilim. Ang tanging bitbit ni Kiara ay ang aral na ang kabutihan ay palaging mananaig. At ang pag-ibig ng isang ina ay ang pinakamalakas na kalasag sa mundo. Naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Isang pares ng matatibay na braso ang dahan-dahang pinaligid sa kanyang baywang at ang baba ni Rodrigo ay marahang ipinatong sa kanyang balikat. Ang preskong simoy ng hapon at ang amoy ng kape ay humalo sa kapayapaang namamagitan sa kanila. Ang bawat haplos ni Rodrigo ay may dalang pangako ng seguridad, isang uri ng pag-aaruga na hindi humihingi ng kapalit. Lalim ng iniisip mo, bulong ni Rodrigo, ang boses ay puno ng kalinga na kailanman ay hindi nagbago mula ng gabing iligtas niya sila. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, sagot ni Elena, habang hinahawakan ang mga kamay ni Rodrigo na nakayakap sa kanya. Dati, ang tanging pangarap ko lang ay makita si Kiara kahit sa malayo. Ngayon, abot kamay ko na ang langit sa bawat gising ko sa umaga. You deserve all of this, Elena, sabi ni Rodrigo at hinalikan nito ng marahan ang gilid ng kanyang ulo. Hindi mo lang binuo ang sarili mong buhay, binuo mo rin ang sa akin. Akala ko noon, ang mundo ko ay mananatiling malamig at madilim. Pero ikaw ang nagturo sa akin na ang bawat sugat ay may pagkakataong maghilom
kung hahayaan natin ang pag-ibig na pumasok. Tumingin sila sa malayo, kung saan ang langit ay nagbibihis na ng kulay kahel at lila sa paglubog ng araw. Ang katarungan ay ganap ng naibigay. Si Miranda ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling mga kasalanan sa loob ng malamig na selda, habang ang bituin ni Kiara ay naging isang tahanan at pag-asa para sa maraming kababaihang nawalan ng direksyon. Napagtanto ni Elena na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang hindi na pagpayag na diktahan nito ang iyong bukas. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa mga nakaraang pagkukulang. Pinatawad na rin niya ang tadhana sa mga sugat na ibinigay nito, dahil ang mga sugat na yon ang nagdala sa kanya sa piling ng taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Ang kapayapaan ay hindi lamang ang kawalan ng gulo, kundi ang presensya ng katarungan at pagmamahal. Dito na ba tayo habang buhay? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Hinarap siya ni Rodrigo. Ang mga mata nito ay nagniningning, tulad ng mga unang bituin na nagsisimula ng magpakita sa langit. Dito, sa liwanag, sa pag-ibig, at sa bawat bukas na magkasama nating lalakbayin. Walang ng basement, Elena. Tanging ang malawak na mundo na lang ang naghihintay sa atin. Magkahawak kamay silang dalawa habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sa bawat tibok ng kanilang puso, may isang pangakong hindi na kailangan pang bigkasin. Isang pangako na ang bawat tahi ng kanilang bagong buhay ay gawa sa matibay na sinulid ng katapatan, at ang bawat piraso ng kanilang kwento ay balot ng pagmamahal na kailanman ay hindi na muling maglalaho sa dilim. Dahil sa huli, ang tunay na kayamanan ay wala sa kintab ng ginto, sa rangya ng mansyon o sa halaga ng telang pelus na suot ng isang tao. Ang tunay na kayamanan ay ang kapayapaan sa puso ng isang inang nagtagumpay, ang malayang tawa ng isang batang ligtas sa panganib, at ang yakap ng isang lalaking nahanap ang kanyang tunay na tahanan sa piling ng mga taong kanyang iniligtas. Ito ang dulo ng kanilang biyahe sa ilalim ng mga anino at ang simula ng isang walang hanggang liwanag.